Alam nyo ba na kapag dinuraan ng taong ito ang iyong tsinelas sa kalagitnaan ng gabi ay nanganganib na ang buong buhay mo? At bakit niya nga ba minamasaker ang mga tao na bibiktimay nito? Noong mga taon ng 1980s hanggang early 2000, may isang tao na may alias na Waway ang nagasik ng lagim sa buong probinsya ng Cebu. Pinaniniwalaan ng marami na ito ang isa sa pinakabrutal na serial killer dahil sa tuwing sasapit ang gabi ay para itong nag-aanyong hayop na gutom sa kanyang bibiktimahin, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Kaya sa video na ito ay ating aalamin kung sino nga ba si alias Waway at bakit nga ba siya itinuturing bilang ang kilabot ng Cebu. Simula pa lamang ng mga taon ng late 1980s ay talagang laganap na ang mga kwento-kwento patungkol sa isang mamamatay tao na nag-aasik ng matinding lagim sa Kabisayaan, lalong-lalo na sa lugar ng Cebu. At magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong kwento na nagpasa-pasa mula pa sa mga matatanda na nabuhay noon. Marami na rin akong nabasa at napakinggan mula sa internet patungkol sa naging buhay ni alias Waway. At ang tanging tanong ko lamang sa aking sarili, ano nga bang motibo ng taong ito? At bakit niya ginagawa ang mga karumal-dumal na krimen gaya ng ikukwento ko sa inyo? Siya si Warlito Toledo alias Waway, isang simpleng magsasaka na nagtatrabaho sa isang plantasyon ng mga tuba o sugarcane kasama ang kanyang asawa. Isang gabi, habang natutulog ang dalawang mag-asawa, may isang grupo ng kalalakihan ang biglang nang himasok sa kanilang tahanan. Sinubukan naman ni Warlito na protektahan ang kanyang pinakamamahal na asawa, ngunit agad itong nabaril sa tagiliran at nakatamo ng iilang mga saksak. Habang ang kanyang asawa naman ay walang habas na ginahasa at pinatay sa harapan pa mismo ni Warlito habang ito ay nag-aagaw buhay. Makaran lamang ng ilang mga minuto matapos kunin ng grupo ng mga kalalakihan ng kanilang ari-arian ay agad itong umalis nang hindi man lang nila napapansin na humihinga pa si Warlito. Labis ang pagdadalamhati ni Warlito sa kanyang namayapang asawa at ipinangako nito na siya ay maghihiganti sa mga taong nanloob sa kanila. Ayon sa ilang mga kwento na ito ang punot dulo ng pagiging serial killer ni Warlito at naghahanap ito ng hustisya para sa kanyang asawa. Madalas ngang tinatarget ni Warlito ay ang mga babae na nagdadalang tao, ngunit walang nakakaalam kung bakit hilig niyang biktimahin ng mga taong ito. At ang pinaka nagpamarka talaga ng kanyang pangalan sa isip ng mga kabataan noon ay sa tuwing manghihimasok ito ng mga kabahayan ay dinuduraan niya muna ang mga nakalabas na tsinelas ng mga taong nakatira rito bilang tanda na sila na ang susunod na aatakihin ni Warlito. Sa tuwing sasapit nga ang gabi ay walang awa nitong inuubos lahat ng tao sa mga kabahayan na kanyang aatakihin. Madalas nga itong nangihimasok kapag mahimbing na ang tulog ng mga tao. Ngunit may ilang pagkakataon rin na umaatake ito ng tanghali o kahit pa umaga, kung kaya't napakadelikado talaga ng taong ito. Wala ring magawa ang mga kapulisan noon upang tuluyang mahuli si Warlito dahil nga sa pinaniniwalaan ng iilan na ito raw ay may dalang anting-anting na sa tuwing naggagabi ay nagpapalit ng kulay ang buhok nito upang hindi siya basta-basta mamukaan. Dahil dito ay pinaalalahanan na ng otoridad ang mga tao sa Danao na lagi nang ipasok sa kanilang tahanan ang kanilang mga tsinelas at nagpatupad na rin ang ilang mga barangay ng curfew upang maging ligtas ang mga tao mula sa bantang pag-atake ni Warlito. Kung kaya't alas 9 pa lang ng gabi ay halos wala ng katao-tao sa kalsada. Ayon sa report, nakapagtala ito ng mahigit 40 biktima ng panggagahasa at pagpatay sa loob lamang ng isang araw upang ipagiganti lamang ang kanyang asawa. Kung iisipin ay napakalaking bilang ng 40 kung gagasain